May nagtanong sa akin, question po, may utang po ako sa pero yung auto debit nila hindi nagwo-work sa akin. So manual payment po ako always. Yung collections agency, palagi nila akong tinatawagan tapos always po ako nagsesend ng proof of payment nila. Ngayon, nagsend na naman sila na past due na naman daw ako. Tsaka possible hearing sa barangay. Always naman ako nagsesend ng proof of payment sa kanilang collections. Problema sa kanila, hindi updated yung system nila. Pwede ba yun barangay hearing kaagad? Thank you po. Please tago nyo po name ko. Okay po. Alright. Well, unang-una po, no, hanga ako sa inyo dahil talagang ginagampanan nyo yung inyong obligasyon. Ano po? Ngayon, ganito po gawin nyo, no? Total, sabi nyo po, buwan-buwan na lang na tuwing magbabayad kayo, nagpapadala kayo ng proof of payment. Pero, buwan-buwan din po, yung kanilang collection agency, tinatawagan kayo na kayo daw ay past due na. At posibleng barangay hearing, no? Sabihin nyo sa kanila, sige kita ho tayo sa barangay. Ano po, tapos dalhin nyo yung ano nyo, lahat ng proof of payment nyo. Tapos during the barangay conciliation proceedings, latag nyo. No, ayan, no, buwan-buwan ako nagbabayad. At buwan-buwan din ako nagsesend sa inyo. Kumbaga, hindi nyo na problema na yung kanilang sistema sa pagpo-post, may problema. Ano po? Kasi ano yun dapat ho, inaayos nila yan di po ba? Isa pa pong option na pwede nyo gawin, pag-aksayahan nyo ng panahon, pumunta ho kayo doon sa kanilang branch, no? Sabihin nyo po na in-avail nyo yung auto debit. Ang problema, hindi gumagana sa inyo. Ngayon, nag-extra effort kayo para magbayad manually, no? Pinapadala nyo naman kamo yung yung proof of payment. Kaya nga lang, bakit ganun? Buwan-buwan din kayong binubuliglig ng collection agency at sinasabing past due na kayo at possible pang magkaroon ng barangay hearing, 'di ba? Hindi ho dapat kasi ganun Di po ba? Paalam nyo na ho sa management nila para po right there and then ma-actionan. Kasi sa tingin ko po, baka mangilan-ngilan lang kayo na hindi gumagamit ng auto debit, no? Kasi most probably yan, majority ng accounts nila, 90%, 95% po ng account nila, collected using auto debit. Doon lang ho sa mga kliyente na hindi umuubra yung auto debit, tsaka lang nagmamanual. Kaya siguro hindi nila inaayos. Pero dapat, no, it's about time na malaman nila. Dumulugo kayo, dumiretso kayo sa kanila. I-complain nyo na. Kasi abala ho sa inyo yan Pero yun nyo po, binabayaran nyo siya buwan-buwan, religiously. Diba? At nagpapadala kayo ng proof of payment. Tapos sasabihan kayo, past due na kayo. Hindi ho ganun Alam nyo po kung ako yung sa collection agency, hindi po ganun na magiging approach ko Ang approach ko po ganito. Hello po, Miss ABC. No? This is Juan de la Cruz from this bank. Ask ko lang po kung nakapaghulog na po kayo sa inyong amortization for the month of let's say December. Kasi po due date nyo po kahapon. Sabihin nyo yung date. Pagka sinabing oo, tatanungin ko yan. Nakapag-send na po ba kayo ng proof of payment? Pagka sinabing yes, ay sige po, hanapin na lang po namin. Ngayon po, pagka hindi po namin mahanap, pasensya na po, expect a call po ulit, no, para po makahingi kami ng kopya. Ganun. Ngayon, pagka sinabing hindi pa ako bayad, syempre, diskarte na ng koleksyon yan. Sasabihin, ay ano po ba nangyari? Diba? Kasi po, due date nyo po kahapon, baka po mag-penalize kayo. Baka po magawa nyo ng paraan ngayon. Diba? Pagka sinabi pa rin wala siyang pambayad, sabihin niya, ano po ba may tutulong ko? No? Ano po ba may tutulong ng aming kumpanya para po makabayad kayo? Mga ilang araw po ba ang kailangan ninyo para kayo ay makabayad? No? Pwede ho namin kayo bigyan ng ganitong number of days, no? Without penalty. Kung gusto nyo,
hanggang ganitong araw po, pwede namin kayong pagbigyan. Diba? Marami yung pamamaraan para kayo makasingil. No, hindi yung past due na ho kayo. Posible ho magkaroon tayo ng barangay hearing. Alam nyo, hindi ganyan paniningil eh. Diba? Kasi yung sa totoo lang, ang pagpapautang ho, parang yan eh, parang barbershop. Hindi ka lang magugupit. May extra service ka dapat. May masahe yan. Diba? May patunog tenga pa yan. Dapat sa pagpapautang, unang-una, yung facility mo dapat maayos. No, yung payment channels mo, yung posting yan, dapat yan, real time. Kung di man real time, one day. Di po ba? Tapos, pagka ikaw tatawag ka doon sa kliyente, hindi yung kagad na, pass due na ho kayo eh. Pag di ho kayo nakabayad, posible yung hearing sa barangay. Hindi ka naniningil, nananakot ka nun eh. Di ba? Kaya tuloy ang ibang, alam sa totoo lang, kaya ho yung ibang tao, takot sa barangay. Pagkasingilan na. Which is supposed to be, hindi naman dapat. Di ba? Mali ho kasi yung diskarte ng paniningil. Di ba? Kagaya ho niyan, ito, nag-ugat to, dun sa sa hindi popost agad. Kasi nga, wala silang sistema. Dapat gawin nila ng paraan kasi serbisyo yan eh. Di ba? Dapat maayos yung serbisyo nyo. Hindi umubra sa auto debit eh. Nagbabayad naman ho yung tao. Oh. Di ba? Nagbibigay naman ng proof of payment. Bakit kailangan ganun ng approach? Di ba? Minsan ho talaga kasi nasa collector din. Di ba? Wag ho ganun, no? Kaya ako namimiss ko yung mga kasama ko dati sa paniningil, yung mga kaedad ko, mga traditional collectors. Iba ho talaga, iba maningil, iba yung henerasyon ho namin. Kasi ewan ko hindi iba yung ngayon, pamamaraan ng paniningil ngayon eh. Takutan eh. Hindi po pwedeng gano'n. Hindi ho patapangan at takutan ng ang paniningil. Dapat ho yan may meeting of minds, may communication po lagi. No? Kasi mauubusan ka ng kliyente pag hindi ka maayos maningil. Po. So, I hope nasagot ko po yung inyong katanungan at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsubaybay sa aking mga videos. No? Marami pong salamat sa inyong pag-share, pag-comment at pag-like sa aking mga videos. Dahil malayo na po ang nararating ng aking mga videos at marami na pong nakakapanood. Po. Imbitahan ko na rin po kayo na suportahan po yung iba ko pa pong social media accounts, yung sa aking YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.